Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang isang simpleng barberya ay naglalaman ng lihim na kayang baguhin ang iyong buhay sa loob lamang ng ilang sandali? Parang imposible, alam ko. Pero ang tinutukoy ko ay isang bagay na totoo. Isang bagay na nasaksihan ko sa loob ng 25 taon. 2 pintuan. 2 lalaki. 2 kapalaran na lubos na magkaiba. Ang kaibahan sa pagitan ng tagumpay at kabiguan ay nasa paraan lamang ng kanilang pag-isip. Hindi kailanman naging problema ang gupit. Ang tunay na hadlang ay ang imaheng nasa isipan ng bawat isa tungkol sa sarili nila. At yan ang lahat ng kaibahan. Naalala ko pa ang eksaktong tagpo, nakaupo ako sa upuan ni Tony, isang barbero na matagal ko nang kilala, at gaya ng dati, kailangan kong maghintay ng ilang minuto dahil puno lagi ang lugar. Palaging ganoon. At ang pinakakakaiba ay na, 4 na pintuan lang ang layo mula roon, may isa pang barberya. Nasa parehong kalye. Pareho ang uri ng serbisyo. Ngunit sa loob ng 25 taon ni minsan, ay hindi ko nakita na may naghihintay doon. Wala ni isa. Para bang hindi umiiral ang lugar na yon. Pero bukas pa rin ito hanggang ngayon. May mga taong pumapasok doon, sigurado ako. Dahil kung wala, matagal na yung nagsara. Ngunit may isang bagay na matagal nang gumugulo sa isipan ko, bakit patuloy na pinipili ng mga tao si Tony kahit pa kailangan nilang maghintay, samantalang ang isa ay laging bakante. Sa matagal na panahon, pinanood ko, pinag-isipan, sinuri. Hanggang sa naintindihan ko. Hindi pala kailanman nasa gupit, presyo, o lokasyon ang lihim. Ang totoo, nasa paniniwala at sariling imahe ng bawat barbero ang susi. Dahil kung paano mo nakikita ang sarili mo ganoon ka rin makikita ng mundo. Ang pagtingin mo sa sarili ang ugat ng lahat ng bagay na iyong inaakit. Napag-isipan mo na ba ito? Bakit hindi umaangat ang negosyo mo? Bakit hindi umaasenso ang relasyon mo? Bakit dumarating ang pera pero kasing bilis din itong nawawala? Ang sagot ay nasa imahe mo sa sarili mo. Sa kung ano ang pinaniniwalaan mong karapat-dapat kang matanggap. At dito maraming tao ang natitigil. Gusto nila ng mas maraming pera, kalayaan, pag-ibig pero sa pinakaloob-looban, may bitbit silang tahimik na paniniwala na hindi sila sapat, na hindi sila karapat-dapat. At ang universo ay nagiging salamin ng panginginig na yon. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang maliit, ganoon ka rin tatratuhin ng mundo. Kung iniisip mong ikaw ay karaniwang tao lang, hindi nakikita hulaan mo. Iyan mismo ang magiging imahe mo sa mata ng iba. Masakit isipin, pero totoo. Naranasan ko ito. Sa loob ng maraming taon, nakita ko ang sarili ko bilang isang talunan. Isang taong walang pinag-aralan, walang kinabukasan. Naniniwala akong ang lugar ko sa mundo ay nasa pag-aayos ng gulong, paglilinis ng sahig, at pagtiis sa mga tira-tirang pagkakataon. At kahit pa may lumilitaw na mga oportunidad, palagi kong nasisira ang mga ito. Dahil hindi tugma ang sariling imahe ko sa tagumpay. At mas marami ang nakakaranas nito kaysa iyong inaakala. Hindi isyu sa karamihan ang magtrabaho ng husto. Nagpupursige sila, nag-aaral, sumusubok muli. Pero nananatili pa rin sa parehong siklo. Dahil sa loob nila, umaakto sila mula sa isang baluktot na imahe ng kung sino sila. Imaheng hinubog ng maraming taon ng batikos, pagtanggi, trauma at limitasyon. Narinig mo na ba ang ilan sa mga linyang ito? Hindi ka magiging matagumpay. Ang pera ay hindi basta nalalaglag mula sa langit. Ang labis na pangarap ay nagdudulot lang ng kabiguan. Unti-unti, pumapasok ang mga salitang ito sa isipan mo. At hindi mo namamalayan, nabubuhay ka na ayon sa mga ito na para bang totoo sila. Pero hindi. At hindi kailangang maging totoo. May isang pananaliksik mula sa Universidad ng Yale na nagsiwalat na ang imahe na nabubuo ng isang tao tungkol sa sarili hanggang sa edad na 7 ay may tuwirang epekto sa kanyang kalagayang pinansyal at emosyonal kapag siya ay matanda na. Ngayon isipin mo, ilang sa mga imaheng iyon ang itinanim sa iyo ng mga taong wasak din, nabigo o natatakot. Maaaring isinasabuhay mo ang isang kwentong hindi sa iyo. Sinusunod mo ang isang script na ibinigay sa iyo. At ang mas masakit pa, naniniwala ka na ito lang ang tanging realidad. Ngunit ang katotohanan ay kaya mong baguhin ang imaheng iyan. Maaari mong piliin ang papel na nais mong gampanan. At kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy tutugon ang mundo. Gusto mo ng halimbawa? Tuwing umaga, humarap ka sa salamin. Tingnan mo ang iyong sariling mga mata.
At sabihin mo ng malakas, may paninindigan, ako ay karapat-dapat sa kasaganaan. Ako ay may kakayahan. Ako ay mahalaga. Sa una, maaaring kakaiba ang pakiramdam. Nakakailang pa nga. Maaaring marinig mo ang isang tinig sa loob na nang-aalipusta, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Balewalain mo ang tinig na yan. Iyan ay tinig ng lumamong sarili na gustong manatili ka sa lugar kung nasaan ka. Pero maniwala ka, kung ipagpapatuloy mo ito araw-araw, may layunin, may damdamin, at may katotohanan may magbabago sa loob mo. Para bang may mga bagong landas na nabubuo sa iyong utak. At talagang totoo ito. Tinatawag ito ng agham na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na muling ayusin ang sarili, lumikha ng mga bagong koneksyon, at sa paglipas ng panahon, gawing kilos ang iniisip, at gawing resulta ang pagkilos. Gusto mong baguhin ang iyong buhay? Magsimula ka sa pagbabagong anyo ng imaheng nakikita mo kapag ipinikit mo ang iyong mga mata. Isipin mong marami kang pera. Isipin mong ikaw ay hinahangaan, pinapahalagahan, at nirerespeto. Isipin mong ikaw ay nasa isang lugar kung saan ikaw ay nagigising ng masaya, magaan, at ganap. Damhin mo ito. Humina ka kasama nito. Isabuhay mo ito. Kahit wala pa sa harapan mo. Dahil ang totoo ay ganito, hinding-hindi mo matatanggap mula sa mundo ang anumang hindi mo pa tinatanggap bilang posible sa loob mo. Tignan mo, kung ipapakita mo sa akin ang isang taong nakagagawa ng pambihirang mga bagay, ipapakita ko rin sa iyo ang isang taong may pananalig sa sarili. At ang pananalig ay hindi lang pag-asa. Ang pananalig ay emosyonal na katiyakan, isang malalim na paniniwala na ang iniisip mo ay totoo na. Hindi mas mahusay si Tony sa paggupit ng buhok kaysa iba. Pero naniniwala siya na karapat-dapat siya sa dami ng kliyente, sa sigla ng negosyo, sa tagumpay na meron siya. At ang enerhiya niya nauuna pa kaysa sa kanyang mga salita. Ganoon ka rin. Lahat tayo ay nagpapadala ng ganoong mensahe. Ang tanong ay, ano ang ipinapahayag mo sa mundo kahit hindi mo binubuka ang iyong bibig? Maaaring dumating na ang panahon para baguhin ang mensaheng iyon. Hindi para putulin ang buhok, kundi para putulin ang mga lumang paniniwala na paulit-ulit kang ibinabalik sa parehong lugar. At sa halip, simulan mong isabuhay ang tunay na pagkatao na isinilang kang maging. Naramdaman mo na ba na ginagawa mo ang lahat ng tama, pero sa kung anong dahilan, tila wala pa ring nangyayari? Para bang may di nakikitang puwersang pumipigil sa iyo, kahit na ibinubuhos mo ang lahat ng iyong lakas? Naranasan ko yan. At hindi lang sa loob ng ilang linggo o buwan, kundi sa loob ng maraming taon. Sa aking pagtuklas, napagtanto ko na ang humahadlang ay hindi nanggagaling mula sa labas. Ito ay nasa loob ko. Isang tahimik na labanan sa pagitan ng sinasabi kong gusto ko at ng tunay kong paniniwala tungkol sa kung ano ang nararapat para sa akin. Sa isang yugto ng aking buhay, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na gusto kong kumita ng pera, magtagumpay, at magkaroon ng kalayaan. Ngunit sa kaibuturan ko, ang nakikita ko pa rin ay ang binatang tumigil sa pag-aaral, walang direksyon, palipat-lipat ng trabaho, at tumatanggap ng mga trabahong ayaw gawin ng iba. Sinabi ko, gusto kong magbago, pero ang larawang dala ko ng sarili ko ay puno pa rin ng kabiguan, kakulangan, at limitasyon. At ang pagkakaibang ito sa pagitan ng iniisip mo sa iyong kamalayan at ng nadarama mo sa iyong kaibuturan ay lumilikha ng sagabal. Isang ingay sa loob. Parang maikling kuryente ng damdamin. At ang resulta? Isang buhay na nagpapakita ng parehong bagay, kalituhan, pagkakatigil, at hindi matatag na mga resulta. Ang totoo, ang panloob mong imahe ay laging nanaig sa panlabas mong realidad. Palaging ganoon. Maaari mong sabihin ang kahit ano, isuot ang kahit ano, magtrabaho ng sobra-sobra, pero kung sa katahimikan ng iyong isipan ay may dala ka pa ring pagdududa, takot, pagtanggi, at pakiramdam ng di karapat-dapat, wala sa labas ang tatagal. Sapagkat ang panlabas ay salamin ng panloob. Naalala ko pa ang araw na unang beses kong nabasa ang aklat na Mag-isip at Yumaman. Nasa serbisyo pa ako noon bilang bombero sa lungsod ng Toronto. Isang kaibigan, si Raymond Stanford, ang nag-abot sa akin ng aklat at sinabi, basahin mo ito. Wala akong kahit anumang mawawala. Pagod na ako, puno ng pagkabigo, at pakiramdam ko'y wala akong lugar sa mundo. Tumama iyon sa akin sa paraang wala pang anumang bagay ang nakaabot. Sa unang pagkakataon, may nagsasabi sa akin na hindi kasalanan ng mundo ang resulta ng aking buhay. Na lahat, bawat isa, ay nagsisimula sa isipan.
Sa paniniwalang posible ang mga bagay. Ang aklat na iyon ang nagsindi ng ilaw. Ngunit hindi nito agad na binago ang lahat. Dahil ang paniniwala ay hindi isang pindutang pwedeng pindutin. Isa itong proseso. Isang panloob na pagbabago ng posisyon. Araw-araw, kailangan harapin ko ang tinig na nagsasabing, hindi mo kaya, hindi ito para sa'yo, sino ka ba para mangarap niyan? At marahil, pamilyar sa'yo ang tinig na yon. Baka naririnig mo rin ito kapag sinusubukan mong palitan ang iyong karera, kapag gusto mong magnegosyo, kapag gusto mong makalaya sa utang, o kapag may nais kang subukan na kakaiba. Ibinubulong nitong mapanganib, na tiyak itong mauwi sa kabiguan, at na mas mainam nang manatili kung nasaan ka. Ngunit narito ang mahalagang bahagi, ang tinig na yon ay hindi ang katotohanan. Isa lamang itong refleksyon ng lumang programang nakabaon sa iyong isipan. Isang panloob na kodigo na naitatag dahil sa mga taon ng kabiguan, pagpuna, at masakit na karanasan. At mananatili lamang itong aktibo hanggat pinapayagan mo. Sa sandaling simulan mong questionin ang kodigo na iyan, obserbahan ang iyong mga iniisip, ang iyong mga otomatikong reaksyon, at ang mga paulit-ulit na pattern, doon ka nagkakaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihang pumili ng bagong kaisipan, bagong imahe, bagong paniniwala. At kapag iyon ay nangyari, kahit padahan-dahan, magsisimula ng lumitaw ang pagbabago. Mas malinaw ang pananaw. May mga pagkakataong dumarating. May mga bagong taong lumalapit. At ang pinakamahalaga, tumitigil ka na sa pagsabotahe sa mga bagay na dati mong hindi mapanatili. May isang pananaliksik mula sa Universidad ng Londres na nagsasabing ang utak ng tao ay nangangailangan ng humigit kumulang 66 na araw ng tuloy-tuloy na pagsasanay upang makabuo ng bagong pattern ng asal. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maghintay ng maraming taon upang baguhin ang iyong buhay. Kailangan mo lamang ng isang matatag na desisyon, araw-araw, upang ihanay ang iyong isipan sa bagay na gusto mong makamtan hanggang ang larawang iyon ay maging pamilyar. Dahil kung ano ang pamilyar sa isipan mo, iyon ang pilit nitong inuulit. At dito nakatago ang sikreto sa likod ng karamihan sa mga kabiguan, hindi dahil sa kakulangan ng pagsusumikap, kundi dahil sa panloob na di pagkakatugma. Kumikilos ka na parang gusto mong magbago, pero sa loob-loob mo, naroroon pa rin ang alon ng lumang pagkatao. At habang ang lumang pagkakakilanlan na iyon ang may hawak ng manibela, walang magbabago. Sapagkat hindi mo kailanman nahihikayat ang hinahangad mo. Ang naakit mo ay kung sino ka. Gusto mo ba ng patunay? Napansin mo ba kung paanong maraming nananalo sa loto ay nauubos din ang pera makalipas lamang ang ilang taon? Hindi dahil hindi sila marunong magbilang, kundi dahil ang larawang daladala pa rin nila sa kanilang isipan ay larawan ng kakulangan. Kaya't gumagawa ng paraan ang kanilang isipan upang ibalik sila sa lugar kung saan sila komportable, kahit na ang lugar na iyon ay kahirapan. Kabaliigtaran naman ito ng mga taong binago ang kanilang pananaw sa sarili. Sila ay nagsisimulang kumilos, magsalita, mag-isip, at magdesisyon na parabang sila na ang taong gusto nilang maging. At hindi ito pagpapanggap. Ito ay pag-ugali na paulit-ulit nilang pinipili. Sa pamamagitan ng pagsasanay, nagiging sila ang dating pangarap lamang. At doon nagsisimula ang pagbabago ng katotohanan. Ngunit may isang mahalagang detalye. Kailangan mong itaas ang iyong panloob na pananaw kaysa sa panlabas na kalagayan. Kahit na ano pa ang nararanasan mo ngayon, mga utang, kawalan ng trabaho, pagtanggi, o krisis, lahat ng iyan ay refleksyon lamang ng kung paanong gumana ang iyong isipan hanggang sa puntong ito. Hindi ito parusa. Isa lamang itong lumang larawan. At ang mga larawan pwedeng palitan. Ang realidad mo sa labas ay susubok na ibalik ka sa dati. Susubukin nito ang iyong paniniwala. Susubukin ka nitong kumbinsihin na walang nagbago. Ngunit kung ikaw ay magpapatuloy, kung patuloy mong paniniwalaan ang bagong imahe na iyong nililikha, ang mundo ay mapipilitang yumuko sa bago mong pagkatao. Dahil tulad ng sinabi ni James Allen, maaring hindi ka nais-nais ang iyong mga kalagayan ngayon, ngunit hindi iyan mananatili ng matagal kung malinaw sa iyo ang iyong mitiin at ikaw ay determinado na makamit ito. At alam mo ba kung ano ang isang mitiin? Isa itong ideya na tumitibok kasabay ng tibok ng iyong puso. Isang ideyang naaayon sa tunay mong pagkatao. Sa ganitong konteksto, ang pag-ibig ay hindi lang emosyon, ito ay tunog na umaalingaw-ngaw sa loob mo. Isa itong dalas. Ito ay ang pagkakatugma ng iniisip mo, nararamdaman mo, at mga ginagawa mo.
Kapag nagkakatugma ang tatlong ito, ang mga bagay na dati ay tila imposible ay nagiging natural na lamang. Kaya kung pakiramdam mo ay tila ikaw ay naipit, hindi umaabante, paulit-ulit na lang ang nangyayari, tandaan mong ang kasagutan ay hindi matatagpuan sa labas. Nasa loob mo ito. Nasa mga iniisip mong hindi mo sinasabi. Nasa damdaming bumabalot sa iyo bago ka matulog. Nasa paniniwalang mayroon ka kahit hindi umaayon ang mga pangyayari. Iyan ang imaheng nagpapagalaw sa iyong buhay. At ikaw ang may kapangyarihang baguhin ito. Hindi bukas. Hindi kapag perpekto na ang lahat. Kundi ngayon. Sa mismong sandaling ito. Sa paraan kung paano mo tinitingnan ang sarili mo ngayon. Maaring isipin mo ng paulit-ulit ang tagumpay, ulit-ulitin ang mga positibong pananalita, magdikit ng mga paalala sa buong bahay, magsulat ng mga layunin sa iyong kwaderno. Pero kung hindi mo nararamdaman sa kaibuturan ng iyong pagkatao ang mga hangarin mong ito, hindi ito magiging totoo. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan, ang sikreto ay hindi lang nasa iniisip mo, nasa emosyonal na dalas na nililikha mo habang iniisip mo ito. Nang sinimulan kong aralin ang isipan at kung paano tayo lumilikha ng ating realidad, may natuklasan akong lubos na nagpabago sa paraan ko ng pagtuturo at pamumuhay, hindi lang basta pag-isip ang bumubuo ng realidad. Ito ay pag-isip na may kasamang malakas na damdamin. Maaari kang mag-isip ng kasaganaan, ngunit kung ang nararamdaman mo ay takot, pagkabalisa, at kakulangan, hulaan mo kung aling enerhiya ang mananaig. Palaging ang pinakamalakas na emosyon ang nangingibabaw. Dahil ang damdamin ang gasolina ng imaheng nasa iyong isip. At habang mas malakas ang damdamin, mas mabilis itong nagkakaroon ng anyo sa iyong mundo. Kaya may mga tao na paulit-ulit sinasabi, ako ay mayaman, ako ay masagana, ngunit patuloy pa rin sa pagkakautang at pagkadismaya. Dahil sa loob-loob nila, ang tunay nilang nararamdaman ay desperasyon. Nagsasalita sila ng kasaganaan gamit ang bibig, ngunit ang puso ay puno ng takot, ang katawan ay tensyonado, at ang isipan ay puno ng pangamba. Hindi ito pagmamanifest. Isa itong panloob na alitan na nag-aanyong positibo sa panlabas. At ang universo ay hindi tumutugon sa iyong sinasabi. Tumutugon ito sa iyong ibinubuga. Napansin mo na ba na kapag tunay mong mahal ang isang tao, hindi mo na kailangang magsalita ng marami? Ramdam nila ito. Ramdam sa tingin ng mata, sa tono ng boses, sa kilos ng iyong katawan. Ang pag-ibig ay isang dalas. Isa itong resonansya. At iyan mismo ang dalas na dapat mong maabot kapag iniisip mo ang iyong layunin. Hindi ito tungkol sa pagkuha ng pagsang-ayon mula sa lohikal mong pag-isip, kundi sa pagdama na parang totoo na ito. May gusto akong imungkahi sa iyo ngayon. Pumikit ka sandali at alalahanin ang isang yugto ng iyong buhay kung kailan ramdam mong buhay na buhay ka. Isang sandaling tila tumigil ang oras. Maaaring ito ay isang yakap, isang paglubog ng araw, o isang personal na tagumpay. Hayaan mong madama mong muli ang tagpong ito. Buhayin mo itong muli sa iyong isipan. Ano ang iyong nakikita? Ano ang iyong naririnig? Ano ang pakiramdam sa iyong katawan? Ngayon kunin mo ang damdaming iyan, ang dalas na iyan, at iugnay ito sa imahen ng buhay na nais mong likhain. Damhin mo ito na parang nangyayari na sa kasalukuyan. Huminga ka sa bagong realidad na ito na parabang ikaw ay naroroon na. Iyan ang tunay na nagpapabago sa isang simpleng pag-isip tungo sa makapangyarihang paglikha. Napagtibay na ito ng agham. Ipinakita ng mga pag-aaral gamit ang teknolohiya sa pag-scan ng utak na ang ating isipan ay hindi kayang ihiwalay ang isang tunay na karanasan sa isang masidhing ginunita na may kasamang damdamin. Ibig sabihin, kapag dama mong totoo ang isang bagay na iniisip mo lamang, ang iyong utak ay gumagana na parang talagang nangyayari ito. Lumilikha ito ng bagong koneksyon sa mga neuron, binabago ang iyong panloob na kemikal, at inaapektuhan ang iyong electromagnetic na aura. At sa paglipas ng panahon, ang bagong dalas na ito ay humihila ng mga sitwasyong tumutugma rito. Nagsisimula kang makatagpo ng ibang mga tao. May mga di inaasahang pagkakataong dumarating. Lumilitaw ang mga tamang oportunidad. At lahat ng ito ay tila nagkataon lamang hanggang sa mangyari ito ng paulit-ulit at hindi na ito basta aksidente. Ngunit may isang mahalagang bagay na hindi mo dapat kalimutan, kailangang ito ay isinasagawa. Dahil ang mundo sa iyong paligid ay susubukang hilahin kang muli pabalik sa lumang dalas. Sasabihin nilang masyado kang nangangarap, dapat mong harapin ang katotohanan, mahirap ang buhay, at ang pera ay hindi madaling makuha.
At kung hindi ka emosyonal na nakakabit sa nais mong makamit, ikaw ay susuko. Magsisimula kang magduda. At babalik ka na naman sa enerhiya ng kakulangan. Ito ang nangyari kay Howard Hughes, isa sa pinakamayayamang tao noong ika-20 siglo. Isang henyo, bilyonaryo at tagapagtatag ng mga imperyo. Ngunit alam mo ba kung ano ang sumira sa kanya? Takot. Takot sa karamdaman, sa mga tao, sa pagkawala ng kontrol. Kahit hawak niya ang kayamanan ng mundo, ang kanyang panloob na dalas ay punang kawalan ng kapanatagan, pangamba, at pag-iisa. Nagtapos ang kanyang buhay na nag-iisa, nalulunod sa dilim, sa isang kulungang siya rin ang lumikha. Hindi kailanman sapat ang panlabas na kasaganaan kung ang iyong panloob na mundo ay gumuho. Sa kabilang banda, nakita ko na ang mga taong may kakaunting yaman, ngunit nakalikha ng mga himala dahil ang kanilang dalas ay nakaangkla sa pag-ibig, tiwala, at pananampalataya. Hindi pananampalatayang panrelihiyon, kundi pananampalatayang damang-dama. Iyong pakiramdam na hindi ko alam kung paano ito mangyayari, pero alam kong mangyayari ito. Ang ganitong uri ng pananampalataya ang siyang gumagalaw sa mga bundok, at higit pa riyan, gumagalaw ito sa iyo patungo sa lugar kung saan ang mga bundok ay hindi na ganoon kalaki. Kailangan mong mahalin ang imahen ng bagong buhay na nais mong likhain. Kailangan mong isama ito palagi sa iyong isipan na parang isa itong alaala at hindi isang pangarap. Kailangan mong bumisita sa lugar na ito araw-araw kahit na wala ni isa mang nakakakita ng nakikita mo. At kapag ito ay naging bahagi na ng iyong pagkatao, magbabago ang lahat. Ngayon, kung talagang nais mong simulang sanayin ang iyong sarili sa ganitong paraan, simulan mo ngayon. Narito ang isang ehersisyo na matagal ko nang ginagawa at inirekomenda ko para sa lahat ng gustong muling isaayos ang kanilang isipan at magsimulang mag-vibrate sa isang bagong antas ng enerhiya, maglaan lamang ng 2 minuto bawat araw. 2 minuto lang. Umupo ka sa isang tahimik na lugar. Huminga ng malalim. Isipin mo ang pinakamatagumpay na bersyon ng iyong sarili. Huwag mo lang itong makita, daman mo rin. Paano siya maglakad? Paano siya magsalita? Paano siya tumugon sa mga bagay? Saan siya nakatira? Ano ang nararamdaman niya kapag nagigising sa umaga? Hayaan mong lamunin ka ng damdaming iyon. Pasasalamat, kagalakan, kapayapaan. Lubusin mong isabuhay ang damdaming ito sa loob ng 2 minutong iyon. At ulitin mo ito araw-araw sa loob ng 21 araw. Mapapansin mong unti-unting may nagbabago. Maliliit na senyales. Mga pagkakataong tila hindi sinasadya. Mga taong lumilitaw sa tamang oras. Mga biglaang pakiramdam ng inspirasyon. Hindi ito mahika. Ito ay agham. Ito ay biyolohiya. Ito ay enerhiya. Laging may frequency kang inilalabas. Ang tanong ay, ito ba ay nakaayon sa iyong mga nais o sa iyong mga kinatatakutan? Ang emosyon na paulit-ulit mong nililinang ay parang magneto, ito ang humihila ng mga pangyayari sa iyong buhay. At kapag naunawaan mo ito, mapagtatanto mong hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang tanging kailangang mong bantayan ay ang nararamdaman mo habang nangangarap ka. Karamihan sa mga tao ay hindi namamalayan na para silang nasa isang hindi nakikitang entablado, paulit-ulit na ginagampanan ang parehong papel araw-araw. Gigising sila, iisipin ang parehong mga bagay, mararamdaman ang parehong emosyon, tutugon sa parehong mga sitwasyon, at dahil dito, makakamit ang parehong mga resulta. Hindi nila alam na hindi sila nakakulong sa kanilang mga kalagayan, kundi sa papel na nakasanayan na nilang gampanan. At habang paulit-ulit nilang ginagampanan ang papel na yon, lalo silang nagiging ganoon, kahit hindi nila namamalayan. Matagal ko ring naranasan ito. Kahit na nagsimula na akong kumita ng pera mula sa una kong negosyo, isang kumpanyang naglilinis, nakikita ko pa rin ang sarili kong hindi marunong humawak ng kasaganaan. Nagtrabaho ako ng husto, dumating ang pera ngunit kasing bilis din itong nawala. Parang laging may humihila sa akin pabalik tuwing ako'y sumusubok umangat. At alam mo kung bakit? Dahil kahit iba na ang panlabas kong realidad, ang aking panloob na pag-isip ay luma pa rin. Natutunan kong mag-isip na parang isang mahirap, na huwag masyadong umasa sa buhay, at makaramdam ng kaba kapag may hawak na malaking halaga. At ang mas mapanganib pa, lahat ng ito ay gumagana sa likod ng aking kamalayan, tahimik, di namamalayan. Doon ko lang ito naintindihan nang sinimulan kong obserbahan ang sarili kong mga gawi.
At doon ko natuklasan ang isang simpleng katotohanan na makapangyarihan, tayo ay nagiging kung sino ang paulit-ulit nating isinasabuhay. Kung sa loob ng maraming taon ay iniisip mo na ikaw ay limitado, damang-dama mo ang pagiging hindi tanggap at kumikilos ka na parang wala kang halaga, yon mismo ang magiging realidad mo, kahit pa may magbukas na magandang pagkakataon sa harap mo. Maaaring mapasok mo ang isang bagong sitwasyon, ngunit dala mo pa rin ang lumang karakter. Kaya nga maraming tao ang biglang yumayaman dahil sa promosyon, premyo, o malaking benta, pero maya-maya ay bumabalik din sa dati nilang kalagayan, parang hinihila sila pabalik ng universo. Pero hindi ang universo ang may gawa noon. Ito ay ang kanilang pananaw sa sarili. Ito ang gawin nilang paulit-ulit. Kumilos sila na parang mayaman sa isang saglit, ngunit ang emosyonal nilang programa ay nanatiling nakatutok sa kakulangan. At ang ating malalim na isipan ay palaging naghahanap ng balanse sa kung ano ang pamilyar dito. Ang susi upang masira ang siklong ito ay ang simulang kumilos bilang iyong pinakamataas na bersyon, kahit pa parang kakaiba ito sa simula. At hindi ito pagpapanggap. Ang pagpapanggap ay pagsusuot ng maskara. Ang sinasabi ko ay, sanayin mong maging ikaw ang nais mong maging hanggang sa ito ay maging natural. Ganito ang ginawa ni Jim Carrey noong simula ng kanyang karera. Bago pa siya sumikat, isinulat niya ang isang tseke para sa kanyang sarili na nagkakahalaga ng $10 milyong bilang kabayaran sa kanyang serbisyo bilang aktor, at nilagyan niya ito ng petsa sa hinaharap. Hindi niya alam kung kailan o paano ito mangyayari, ngunit nagsimula siyang kumilos na parang ang hinaharap na iyon ay totoo na. Ipinagmaneho niya ang kanyang sasakyan sa paligid ng Hollywood, ini-imagine ang mga studio na kinukuha siya, damang-dama ang pasasalamat, emosyon, at kasabikan. Pagkalipas ng ilang taon, natanggap niya ang eksaktong halaga na iyon para sa pelikulang Debbie at Lloyd. Hindi ito isang aksidente. Ito ay bunga ng paulit-ulit at sinadyang emosyonal na kondisyon. Inensayo niya ang papel na iyon ng paulit-ulit hanggang ang mundo ay napilitang tumugon. Kaya ngayon, itanong mo sa iyong sarili, anong papel ang paulit-ulit mong ginagampanan sa buhay mo? Iyong nagsasabing, hindi para sa akin yan, ang hirap naman, ganito na talaga ako. O iyong nagsasabing, kaya kong baguhin ang sarili ko, lumalakas ako sa bawat pagsubok, karapat-dapat ako sa pambihirang buhay. Dapat mong maintindihan na ang araw-araw mong asal ang siyang humuhubog sa kung sino ka. Bawat tila maliit na desisyon, kung ano ang iniisip mo pagkagising, paano ka tumutugon sa problema, ano ang sinasabi mo tungkol sa pera, paano mo pinakikitunguhan ang iyong katawan, ang ibang tao, ang iyong emosyon. Lahat ng ito ay unti-unting bumubuo sa susunod na bersyon ng iyong pagkatao. At kung hindi mo ito sadyang pipigilan, ang iyong kinabukasan ay tila nakatakda na, at ito ay magiging kapareho lang ng iyong nakaraan. Pero maaari mong baguhin ito. Ngayon mismo. Simulan mong pumili ng bagong pagkakakilanlan. Isang bagong papel. At isabuhay mo ito. Gusto mo bang maging isang taong masagana? Obserbahan mo kung paano mag-isip, kumilos, magsalita, maglakad, at humarap sa problema ang mga taong masagana. At simulan mo ring gawin ito. Kahit pa sa simula ay parang pilit. Lahat ng bagong asal ay may kasamang paninibago. Pero sa paulit-ulit na pagsasanay, ito ay nagiging natural. At kapag ito ay naging natural, ito ay nagiging bahagi na ng iyong pagkatao. At tandaan, ang mundo ay hindi tumutugon sa gusto mo. Tumutugon ito sa kung sino ka. At ikaw ay kung ano ang paulit-ulit mong ginagawa. Hindi ka nakatali. Nasa loob ka lang. At ang anumang inuulit-ulit, maaaring baguhin. Simulan mo ngayon. Pumili ng bagong kaisipan. Isang bagong kilos. Isang bagong tono ng tinig. At bukas, ulitin mo ito. At sa makalawa, ulitin mo ulit. Hanggang sa dumating ang isang araw na, nang hindi mo man lang namamalayan, magising ka at makita ang sarili mong namumuhay sa isang bagay na dati ay isang imahinasyon lamang. At sa araw na yon, hindi mo mararamdaman na naging ibang tao ka. Ang mararamdaman mo ay para bang sa wakas, ikaw na ang tunay mong sarili. Napansin mo na ba na kapag ganap kang naroroon sa kasalukuyan at payapa, doon dumarating ang pinakamagagandang ideya? Para bang biglang nagkakaroon ng saysay ang lahat. Yung mga bagay na dati magulo, biglang luminaw. Yung mga pangarap na tila imposibleng abutin, biglang naging mas malapit. At yung mga iniisip mong hindi mo kaya, ngayon ay tila kayang-kaya na. May dahilan kung bakit ito nangyayari.
Dahil sa mga sandaling iyon, lumalabas ka sa otomatikong pamumuhay at nakakapasok sa malikhain mong kamalayan. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa palagiang tensyon, pag-aalala at pagmamadali. Palagi silang nagmamadali, may hinahabol o may tinatakasan. At sa gitna ng ganitong kaguluhan, doon nila sinusubukang gawin ang pinakamahalagang desisyon sa buhay. Paano kumita ng pera? Paano makaalis sa pagkakautang? Paano makabuo ng mas magandang kinabukasan? Ngunit ang katotohanan ay hindi ka makakalikha ng bago habang nakakulong ka sa takot. Ang takot ay pumipigil. Ang takot ay humaharang. Pinapagana nito ang pinakapayak na bahagi ng ating utak, yaong bahagi na nakatuon lamang sa kaligtasan, hindi sa paglikha. At dito nag-ugat ang problema. Sinusubukan ng mga tao na baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtatanggol sa sarili mula sa mismong buhay. Laging may reaksyon sa halip na intensyon. Laging umiiwas kaysa magtayo. Ngunit ang anumang nilikha mula sa takot ay hindi kailanman magiging matatag. Sa pinakamaganda, panandaliang ginhawa lang iyon. Ngunit hindi isang tunay na pagbabagong buhay. Doon ko lang tunay na naunawaan at higit pa roon, naranasan ang katotohanang ito, saka nagbago ang lahat. Naalala ko ang isang tiyak na sandali. Mag-isa lang ako noon. Walang ingay, walang abala, pinagmamasdan ko lang ang aking mga iniisip. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, huminto akong kontrolin ang lahat. Tumigil ako sa paghabol. At sinimulan kong makinig. Makinig sa sarili kong tinig. Sa banayad na boses na matagal nang naroon pero lagi kong hindi napapansin dahil abala ako sa pagsubok ayusin ang mundo gamit ang maling mga kasangkapan. Sa katahimikang iyon, may tumimo sa puso ko. Isang simpleng ideya ngunit napakalalim, hindi mo kailangang habulin ang buhay. Kailangan mo lamang makipag-ayon dito. At ang pagkakaayon na iyon ay nangyayari lamang kapag naroroon ka sa kasalukuyan. Isang estado kung saan buo ang pakiramdam mo kahit hindi mo pa alam ang lahat ng hakbang. Isang estado kung saan mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagmamadali. At nakakagulat, doon mismo sa kalmadong lugar na iyon, isinisilang ang mga dakilang hakbang. Hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa malinaw na layunin. Gusto mo ba ng praktikal na paraan para maabot ang estadong ito? Simulan ang araw mo sa 5 minutong katahimikan. Bago mo kunin ang telepono, bago ka pa magbasa ng balita, bago ka mag-alala sa mga bayarin. Umupo ka. Huminga ng malalim. Isipin mo ang buhay na gusto mong maranasan. Ngunit huwag mo lamang itong isipin, damhin mo ito para bang nandoon ka na. At habang nasa isipan mo ang larawang iyon, huminga ka lamang. Tahimik. Payapa. Damhin ang pasasalamat para bang natupad na ang lahat. Pagkatapos, imulat mo ang mga mata mo at simulan ang araw mula sa enerhiyang iyon. Kapag ganyan ang estado mo, mas maalam kang kikilos. Makikita mo ang mga pagkakataong dati natatakpan ng pagkabalisa. Magsasalita ka ng mas malinaw. Mas matatag kang magdedesisyon. At unti-unting mabubuo ang isang realidad na tunay na akma sa kung sino ka. Pinatutunayan ito ng agham. Ayon sa mga pag-aaral ng Universidad ng Harvard, ang araw-araw na pagsasanay ng atensyong ganap, gaya ng meditasyon at emosyonal na pagbubuo ng imahe, ay malaking nakapagpapabuti sa kakayahang lutasin ang mga problema, nagpapababa sa antas ng hormone ng stress, at nagpapataas ng pakiramdam ng kabutihan. Sa madaling salita, kapag payapa ka mas epektibo ka. Mas intuitive. Mas kakit-akit. Ngayon isipin mo, ilang mahalagang desisyon ang ginawa mo habang naguguluhan ka. Ilang landas ang pinili mo dahil sa takot at hindi dahil sa kaliwanagan. At ilang beses mong pinagsisihan ang mga yon nang mapagtantong kumilos ka lamang para makaiwas sa sakit, hindi para mapalapit sa tunay mong ninanais. Hindi mo kailangang manatili sa ganitong pamumuhay. Mula sa araw na ito, maaari kang kumilos ng iba. Maaari mong simulang sanayin ang iyong isipan upang gumana sa ibang antas. Antas kung saan ang panloob na kapayapaan ang nagtutulak sa panlabas mong kilos. At kapag nangyari iyon, magbabago ang mundo sa paligid mo. Tingnan mo na lang si Eckhart Tolle. Sa loob ng maraming taon, nagdusa siya sa matinding depresyon, paulit-ulit na mga pag-isip at pagkalito. Hanggang sa dumating ang isang napakasakit na sandali, at sa gitna ng pagdurusa, lumubog siya sa isang malalim na estado ng presensya at nagbago ang lahat. Tumahimik ang kanyang isipan. At sa katahimikan na yon, may bagong kamalayan na sumibol.
Hindi iyon himala. Isa yung pagsuko na may kamalayan. Tumigil siya sa paglaban. Tumigil sa pag-angal. At doon natagpuan niya ang tunay na kapangyarihan. Mula noon, milyon-milyong tao na sa buong mundo ang kanyang naimpluwensyahan. Hindi mo kailangang umabot sa pinakailalim bago mo maranasan ang pagbabagong ito. Maaari kang magsimula ngayon. Patahimikin mo ang pagmamadali. Palamigin ang iyong isipan. Palitan mo ang ingay ng kamalayan. Hindi ka magiging mas tamad dahil mas payapa ka. Magiging mas makapangyarihan ka. Dahil ang kilos mo ay magmumula sa kabuuan, hindi sa kakulangan. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ngayon. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot. Ang kailangan mo lang ay isang hakbang mula sa ibang estado. Dahil kapag ang isipan mo ay nakaayon sa kapayapaan, ang iyong realidad ay umaayon sa layunin. At kapag nararamdaman mo ang layunin, hindi mo na pinipilit ang buhay. Namumuhay ka ng may pagkakaisa rito. Kung may isang bagay na dapat mong dalhin mula sa lahat ng ito yon, ang larawan na binubuo mo tungkol sa iyong sarili ang nagtatakda ng hangganan ng iyong realidad. Nagsisimula ang lahat sa loob. Ang nararamdaman mo, ang pinaniniwalaan mo, ang isinasabuhay mo araw-araw, iyon ang unti-unting humuhubog sa buhay mo, kahit hindi mo ito namamalayan. Ngayon, kung sa kahit anong paraan ay may kumilos sa loob mo sa mga salitang ito, handa ka nang umakyat sa panibagong antas. Nasa harap mo na ang susunod na video. At doon, magkasama nating haharapin ang susunod na hakbang patungo sa iyong pag-unlad, patungo sa pagiging isang bahagdan na mas mahusay kaysa dati. Dahil ganoon ang tunay na pagbabago, paunti-unti, ngunit may kamalayan, layunin at direksyon. Maraming salamat sa iyong presensya. Magkita tayo sa susunod na video.